nung Game 5 quarterfinals ay tinapos na ng Rain or Shine ang serye laban sa Magnolia. Kaya ang Rain or Shine ay pasok na sa semifinals at makakalaban ang TNT. So ngayon, maraming mga PBA fans at including yung mga Magnolia at Pure Foods fans ang nagtatanong kung ano na ba nangyayari dyan sa Magnolia. So ang tanong ko, dapat na bang palitan itong si Coach Chito Victorero? Para sa akin, bigyan muna siya ng isang pagkakataon itong si Coach Chito na i-prove ang kanyang sarili na nagkakamali yung kanyang mga bashers. So halimbawa, yung Magnolia, ganun pa rin yung resulta, no ba? Ganun pa rin, hindi sila nakakapasok sa semifinals, masama yung kanilang conference, ay pwede nang palitan itong si Coach Chito at palitan siya ng sino yung magiging deserve na maging head coach ng koponan. So halimbawa, kung matatanggal dyan si Coach Chito, saan kaya siya pupunta? Sa tingin ko, hindi siya sisibakin ng SMC. Manatili pa rin yan sa Magnolia, pero ilipat siya sa ibang posisyon. Pwede siya maging assistant coach, advisor role, consultant role ba, or kaya assistant team manager. So yan yung tingin ko mangyayari dyan kay Coach Chito, or ililipat siya doon sa another sister team, tapos papalitan ng yung ganyan siguro. Pero ang sa nakikita ko, parang yung katulad dyan sa Meralco, halimbawa si Coach Norman, di ba yung coach noon, tapos pinalitan siya ni Coach Luigi Trillo na dating assistant coach. Tapos meron silang consultant na si Nenad Bucinich, no? Foreign. Yan siguro yung mangyayari sa Magnolia, no? Halimbawa si Coach Johnny A or si Coach Juno or si Coach Jason Webb ang magko-coach sa Magnolia, tapos kukuha siguro sila ng consultant na foreign. So pwede yan. May nagtatanong kasi na may nabasa ko sa comment na medyo nagkulang din yung management ng Magnolia. Sa tingin ko hindi naman, at nakita ko kay Cap Alvin na hindi naman siya nagkulang dyan sa koponan nila. Kaso ang problema talaga dyan yung mga players. So sa nakikita ko yung pagdating ni sino ba yung CUPC Lucero, no? Lucero ay itong si Calvin Abueva lalong bumaba, no? Bumagsak yung kanyang performance. Dapat itong yung management ng Magnolia dapat i-observe na itong si Calvin Abueva kung mananatili ba siya dyan, or dapat na ba siyang pakawalan. Si Baroka, medyo bumaba na rin yung numero nito at patanda na kasi. Si Polly steady pa lang, so nagproduce pa rin siya ng puntos itong si Polly. Si Laput masyado hindi na siya nagagamit, no? Big man pa naman, dapat ginamit itong si James Laput. Ewan ko na nangyari dito kay Laput. At saka mas gamit pa nga si Rapi Reyes kaysa kay Lapot Kaya yung mga dapat mag-focus na yung Magnolia dito sa kay Lucero, kay Dionisio, sino pa ba, si Ahamisi. Yan yung mga yung mga magiging future stars ng koponan nila. Si Save Lucero, si Ahamisi, si Alex Dionisio, pwede si Mendoza, tapos magiging heart and soul nila si Sanggalang. So dapat dyan naman magpo-focus yung Magnolia. Tsaka si Lastimosa, hindi pa naglaro dyan sa Magnolia dahil may injury. So what if kung nandyan si malakas na yung Magnolia. Huli nag-champion yung Magnolia 2017 or 2018, nandyan pa si PJ Simon, nandiyan pa si Bart Pingris. Ngayon hirap na hirap yung Magnolia makuha yung PBA Championship, yung mailap na kampyonato. Sabi ng mga ibang fans, katulad yan, parang katulad din yan sa Ginebra, di ba? Yung 8 years silang hindi nag-champion, tapos in 2016 dahil kay Justin Brownlee na
buzzer shot, yun, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung dominante ng Ginebra. Kaya may posibleng nalipat dito sa Magnolia. So yung sinapit ng Magnolia, yung Ginebra, sinapit ng Ginebra noon ay nalipat sa Magnolia. So para sa akin, bigyan mo muna ng isang pagkakataon itong si Coach Chito na i-prove yung kanyang sarili. At dapat observe na nila itong mga ibang players gaya ni Calvin Abueva. So yan yung tingin ko dito sa Magnolia sa darating na next conference.